Tumatakbo ka ba para sa isang posisyon? Sa tingin mo, handa ka na? Paano mo patunayan? Ano ang dala-dala mo? Ano ang nasa utak mo? Alam mo ba kung ano ang isip ng Diyos? Anong sabi mo? Anong kinalaman ng isip ng Diyos para sa paglilingkod ng bayan? Hindi mo ba alam kung ano ang kahalagahan? Kung gaano kaimportante ang isip ng Diyos? Tumatakbo ka tapos dala mo lang ang isip ng tao? Paano mo paglingkuran ang taong bayan? Kung ang nasa laman ng utak mo ay isip lang ng tao. Hindi mo alam ang isip ng Diyos. Dapat unahin mo ang Diyos, alamin mo ang isip ng Diyos, para alam mo kung paano paglingkuran ang taong bayan ng maayos at tama. Kasi nga, kung ang laman ng utak mo, isip lang ng tao, patay tayo dyan. Wala. Kaya ngayon palang umaapila ako sa iyo. Kung ang laman ng utak mo, hindi laman ng isip, hindi isip ng Diyos, huwag ka na lang tumakbo. Kasi nga, lalong papahirapan mo ang taong bayan. Hirap na ang taong bayan. Tapos tumakbo ka, dala lang ang iyong karunungan, sariling kaalaman, sariling karunungan, hindi isip ng Diyos. Dapat unahin mo ang Diyos, alamin mo ang isip ng Diyos, at isabuhay mo ang isip ng Diyos, para alam mo kung paano paglingkuran ang taong bayan, at magawa mo ng maayos at tama. Kasi nga, isip ng Diyos. Hindi mo ba alam kung gaano kahaba ang distansya sa isip ng Diyos kumpara sa isip ng tao? Kung gaano kahaba ang langit mula sa yuta, ganun din ang kalayo sa distansya ng isip ng Diyos kumpara sa isip ng tao. Ginagawa tayo ng Diyos lahat ng may buhay at ang lahat ng mga walang buhay. Ikaw, kahit sa pinakamaliit na bagay na ginawa ng Diyos na may buhay, hindi mo kayang gawin yun. Kaya ganyan kalayo ang isip ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Dapat alam mo ang karunungan ng Diyos, hindi ang iyong karunungan. Ang iyong edukasyon lang. Kulang yan. Napakalayo. Malayo ang agwat ng karunungan ng Diyos kumpara sa ating karunungan. Kung paglingkuran mo ang bayan natin, ang taong bayan, ang Pilipinas, dala mo lang ang sariling isip mo, patay tayo dyan. Wala. Wala mangyayari. Kaya, sabihin ko ito sa iyo, huwag ka na lang tumakbo. Papahirapan mo ang taong bayan eh. Maawa ka naman po. Dapat maging handa ka, ready ka. Alamin mo ang isip ng Diyos. Para malaman mo ng husto kung paano paglingkuran ang taong bayan ng tama at maayos. Dahil dala-dala mo ang karunungan ng Diyos. Paglingkuran mo ang taong bayan, tapos sariling kaalaman mo lang, edukasyon mo, kulang yan. Kaya nga nagkaganito tayo eh. Dahil maraming tumatakbo na hindi inuuna ang Diyos. Wala. Hindi alam kung paano paglingkuran ang taong bayan. Pag may tumutokso, madala. Pira, kapangyarihan, at ano-ano pa. Wala. Dahil hindi ka handa para sa paglilingkod ng taong bayan. Wala kang alam. Dapat mayroon kang alam sa karunungan ng Diyos, isip ng Diyos. Yan ang ilagay sa utak mo para alam mo kung paano paglingkuran ang taong bayan. Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Tumatakbo tayo tapos hindi tayo handa para sa bagay na yan. Hindi tayo handa para sa isang posisyon upang paglingkuran ang taong bayan. Unahin natin ang Diyos. Dapat unahin natin ang Diyos. Ilagay natin sa utak natin ang isip ng Diyos para malaman natin kung ano o paano paglingkuran ang taong bayan.
Ay nako, maawa po kayo. Huwag na lang tumakbo. Mas maghihirap ang taong bayan sa ginagawa mo yan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa darating na halalan. Kailangang marunong tayong pumili ng isang politiko. Isipin natin ng mabuti. Pag-aralan natin ng mabuti. Magtulungan tayo. Dapat maging handa tayo. Yan lang po para sa araw na ito. Para sa video na ito. At sa lahat ng sumusuporta sa video na ito, maraming salamat. At hanggang sa susunod, kita-kits po tayo para sa susunod na video. At maraming salamat. May God bless us all.